Allow the Lord to speak to us in tonight's feast. Let's all pray our favorite prayer at the feast. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today I open myself to God's word, so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen. Let's honor God's word, everybody. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We are ending our series on Under the Roof. Pakisabi nga, under one roof. Ganda. Talagang living in a blessed and broken families. Sana itong series na to nakapagsalita sa inyo, no? So the one big message for tonight is this: stop building your tower, start building God's throne. Can you say that with me? Stop building your tower, start building God's throne. Today we'll talk about the Tower of Babel. Pakisabi nga, Tower of Babel. Ano ba yung Tower of Babel na yan? Yan, yung mismong yan, di ba? Ano ba yan? Bakit gumawa sila ng tore? May mga kakilala kayo pinagkaisahan ka na ba dati? Pakitingnan ng katabi mo, mukhang pinagkaisahan na ba yan dati? Barkada, pinagtripan, di ba? Sila nagkaisa against kay Lord. Kalahin mo yon? Lahat ng tao nagkaisa. Tara, kalabanin natin si Lord. Paano? Gawa tayong tore. Mas malaki pa sa Kanya. Because during that time, remember this, the sky was God's throne. And man wanted to take over. They were having a coup against God. Talagang coup d'etat. They were rebelling against God. Why? Because they want to be God. They said, come, let's build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. This will make us famous. Diba? Parang puro sarili lang. And keep us from being scattered all over the world. The intention is very important. Pakisabi nga, intention. Their intention was to be like God. Paano ka ba nagiging be like God? Paano ba yung mga desisyon mo? Kasama ba si Lord sa mga desisyon mo? O minsan gumagawa ka lang ng desisyon, pinipilit mo yung hindi naman talaga dapat, pero Lord, ito na lang. Yan. Allow the Lord to speak to you. Kasi gusto niyang kasama. Ang Tower of Babel, may theme sila, tayo-tayo lang ha. Tayo-tayo lang magkakaibigan dito, tayo-tayo lang ligtas dito. May mga kilala kayong ganyan, kami lang ligtas. Diba? Di ko alam. Sino yan? Basta, marami nagsasabi niyan. They did not succeed. Please, isama niyo ang Diyos sa lahat. Sa mga nagre-resign dito, sinasama niyo ba si Lord sa plano ninyo? O gusto niyo lang, Lord, bala na, magre-resign lang ako. Ayoko na talaga, pagod na ako. Bago kayo pumunta sa mga meetings ninyo, kasama ba si Lord? O Lord, kaya ko na to, kaya ko to. Hindi. Sa relationships ninyo, kaya ka nag-aaway parati. Kaya ka parating napapagod. Ayan, isama natin si Lord. Put your hands over your heart, please. Father in heaven, I thank you, Lord, for this time we have together. And I pray, Lord, that you bless me more. Speak to me tonight. I make room for you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I welcome you into my life. I welcome you into my heart. This is my prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sige, gising ka na. All right. Let's give the Lord a big hand, everybody. Thank you, Lord. All right.
Please be seated. Pakisabi sa katabi, you're blessed. Ayan, thank you so much. Ayan, buksan ko lang po yung aking notes just in case. Tower of Babel. Okay. Again, thank you so much for being here. Sana nakakain naman kayo ng sopas. Medyo marami nakain ba iba sa inyo? Parang, pwede pa po, no? May mga sopas pa po tayo dyan. And again, for those who are here online, maraming salamat. Thank you so much for being here. Please, again, like, share, and subscribe this page. And for those who want to attend later at the after feast, please do so. We are posting right now in the comments or baka fina-flash dyan kung anong details of the after feast. And again, thank you so much for giving here at the feast. All right, stop building your tower. Start building God's throne. Other than being a feast builder, alam nyo to, I've built my career as a team building facilitator. Nagfa-facilitate po ako ng mga team building sa mga kumpanya. So yan ang aking trabaho. Nagustuhan ko po talaga yung mga yan. So parang ganito, yan, mga ganyan pong aking regular na ginagawa. Because I really, really love, when I go to companies, when I go to your HR, they tell me what's wrong with you, di ba? Because sometimes the HR, mag-open up sila, pero syempre, di ba, talagang kahit anong objective nila, minsan yung boss nila, sasabihin sa kanila, ito yung mga mali. So they hire somebody, a third party that have no bias at all, makikinig sa problema nila, and then I'm gonna form, a program for them, and then build them, ganyan. And then may mga issue na lumalabas dyan. And then hopefully, kunyari ito, kaya po medyo maitim ako ngayon. Kasi 3 hours po akong nasa bilad ng araw last Sunday. Kasi nga ito yung nilalaro ko, yung volleyball na yan. Alam nyo, very competitive yan ha. Talagang ang gagawin na, ibabato lang yung volleyball sa kabilang side. Pero mamaya may away na, may trash talk na, may mga ganun-ganun na isa. As in, mas masaya kung may away Di ba yung mga team building? Mas masaya kung may injured. So I look forward for those. Pero ang pinakamasaya, alam niyo ba kung kailan pinakamasaya ang mga team building? Kung may mga nananalo at may mga natatalo. Okay lang kung talo pero gusto ko yung may sore loser. As in, excited ako pag may pikon. Pakitingnan nga ang katabi, pikon ba yan? Yung pag natalo, parang pag natatalo siya, tapos nagagalit na siya sa kabilang team, magaling talaga yung kabilang team. Tapos hindi siya magalit sa kabilang team, palagay nyo, kanino siya nagagalit? Sa facilitator. Ako na yung madaya bigla. Ay, tuwan-tuwa ako dyan. Pag alam mo yun, pag may sore loser talaga, pag nagre-reklamo, and then of course, ipaprocess ko yan, talagang may time, dinuro talaga ako. Kunyari, mga 4 teams sila, lahat ginawa, natalo yung isang team, dinuro ko ng isa, lawyer. Your instructions were wrong. Ginanon ako, sabi ko, ma'am, excuse me. Out of the 4 groups, your group was the only one who did not do the right thing. Yung 3 po sumunod. Sinong mali? May mga lawyers din doon sa 3 team na yon. Binuli tuloy siya. Ikaw yung mali, ikaw yung mali. Diba? Ang saya-saya. Then I processed that person. Sabi ko sa kanya, ganito pa talaga to? Pag nagagalit, ang duduro. Tapos tawanan na lahat. Tapos, magbago ka na, huwag kang ganyan. Tapos mamaya-maya, okay na ulit sila. Alam niyo, gusto ko lang naman sa mga team building sessions, mailabas mo yung galit mo sa mga games. Tapos mamaya-maya, bati-bati na ulit. Sana. Mamaya-maya, sasabihin natin, we are one team, ha? Kung ano mang issues natin, let go muna yan. But we are one team. Pakisabi nga, one team. Pakisabi ulit, one team. Now, being in a team can be good. Yes? Guess what? Being in a team can be bad as well. Hello? Kitang-kita natin There is a team right now that helps us seek the truth. But there's also a team that does their very best to hide the truth. Pakitingnan ng katabi, nasan ba siya ngayon? Nasa team totoo ba o nasa team tago?
Di ba? May team na para tulungan ka, may team para i-destroy ka. May team para i-build yung sarili mo, pero may team talaga. Nakakainis, may mga ganyan sa buhay natin. Dapat okay naman talaga lahat ngayon. But again, what we saw at the Tower of Babel is a team in a bad way. They were rebelling against God. Tapos ito pa, di ba hindi sinagot ni Lord yung dasal mo? Oo. O so maghanap ka pa na iba hindi sinagot ni Lord yung dasal nila. Naghanapan sila. Oo nga, hindi sinasagot ni Lord dasal natin. Tara, tayo na lang maging Diyos dahil hindi sinasagot ng Diyos yung dasal natin. Patay. The Tower of Babel in Genesis points to the ugly desire to dominate and trample on others for our selfish wants. Alam niyo po, yung Tower of Babel, sira na po yan. Wala na. They were conquered by the Persians. Talo na sila. Wala ng Tower of Babel ngayon. But yet, listen to this. The spirit of the Tower of Babel is still alive today. And I watch it every day for the past 2 weeks. The spirit is still here. Kailan mo mararamdaman ang Tower of Babel? Whenever we raise our own name, insisting on our own definition of good and evil apart from God, we create Babylon. Again, Babylon is Babel in our lives. Now, before we look at outside, I want you to look for within first. May mga times ba sa buhay mo na ginawa mong tama ang mali? Pakitingnan ng katabi. Mukhang ginagawa ba niya ang tama, na mali, ang tama? Diba? Ginagawa natin lahat. May mga ano nga din eh, may mga, kunyari lang naman kunyari. May mga nagte-text sa messenger natin. Kunyari, Brother John, ano ba yung mga sinabi nila dito? Marami po dito issues about relationship. Pakitignan yung katabi, mukhang siya ba yung nag-message? Na parang, hindi ko na sabihin kung sinong pangalan ha. Pero may mga, kunyari, may concern isa dito. Sabi niya, Brother John, please help me pray. Sabi ko, sabi niya, please help me pray. Live-in po kami ngayon, tapos para ayaw niya akong pakasalan. Sana pakasalan niya po ako. Ano po bang ipagpipray doon? So imagine it, that's only one of the many messages I received baka online. Hindi kayo mababait kayo eh. Paano dasal doon? Alam niyo minsan, kaya marami nagagalit sa akin. Kasi, edi mag-usap kayo. Bakit nyo nino-normalize ang isang bagay na hindi naman dapat nino-normalize? Diba, nino-normalize ng panahon, ginagawa naman ng lahat. Gawin na lang natin. Hindi man ibig sabihin na common, normal. That's why, sinasabi ni Lord, excuse me, pag sinasabi mo nino-normalize mo ang isang bagay, ibig sabihin, hindi talaga siya normal. Kunyari lang, ito, sa atin na lang, wala naman tayo, wala namang 1,000 plus nakikinig online sa akin ngayon. Tayo lang. Kunyari, corruption. Diba? Parang normalize na ngayon. Hindi ko na sasabihin na kung anong city kami belong. Kunyari, kami lang. Namatay si Papa. May burial assistance yung government. Ang pinirmahan ko doon sa burial assistance, 5,000. Ang burial assistance ng government. 5,000. Ang na-receive ko, 3,000. Tapos, nung binibigay sa akin yung 3,000, yung tingin sa akin ng kahera. Yung tingin ko sa kanya. Yung tingin niya sa akin. Tingin ko sa kanya. Sabi ko talaga, pwede po bang picturean ko
na ito lang nakuha ko. Kasi pag umuwi po ako, hanapin sa akin. Diba? I mean, inautusan lang ako ng nanay ko kasi ako yung nakapirma sa mga death certificate ni Papa. Baka sa akin hanapin yung 2,000. Tapos, nakita ko sa listahan niya, my gosh, all of the burial assistance, 3,000 ang binigay. Pero 5,000 talaga. Imagine mo, ilan na mamatay. And it should be normal. Babylon can be any government or political group or business or even church, my gosh. One of the course in theology right now is church corruption. Corrupt din. And even family that unite for the wrong reason. How can you know if there's Babylon, if the Tower of Babel is still alive? Do you see poverty? Yes or no? Do you see corruption? Yeah. Do you see injustice? Yes. Huwag na tayo tumingin sa mundo. Dito lang sa Pilipinas eh. There's a spirit of Babylon here. Sino bang favorite natin panoorin lately? Yung iba sa inyo, talagang invested talagang. Wow! Grabe, nahuli na siya! Wow! Grabe, ang tibay na mukha, nagpasalon pa. Wow! Talagang, di ba? Hindi naman bago si Alice. Hindi rin bago si Kibuloy. Hindi rin bago ang confidential funds. Tawan-tawa ako kasi sa internet si Mateo. Talagang very involved, no, yung anak ko. Talagang kala mo, grabe pinaglalaban ng anak ko ngayon. Lahat na lang ng post niya, political post. So sabi ko, talagang bigay na bigay ito si Kuya. So sabi ko, bakit kaya? Then itong shiminute na to, talagang, di ba? Talagang, viral, natawa ka agad kayo. Tapos alam nyo ba, nung narinig ko yung shiminute, tapos ako takang-taka, ano ba yung shiminute na yan? So ni-research ko, pag-research ko, gets ko na. Alam nyo ba, ito lang sa atin lang minsan, alam nyo ba bakit nanalo si Erap? Few years ago, luma ng reference ko, si Erap, sumikat siya because of Erap jokes. Alam niyo yung mga Erap jokes? Sige nga, ano mga favorite na? Alala niyo ba yan? Sorry, natanda ko na ba reference ko. Si President Erap, may team siya na gumawa ng mga Erap jokes, sinendya sa lahat. Yan yung nakakatawa. Tapos everybody was laughing about, anong bobo naman ito? Kunyari lang, may tumawag daw si Erap sa isang operator. Sabi ni Erap, how long is the flight to San Francisco? Sabi ng operator, just a minute, sir. Sabi ni Erap, okay, thank you, bye. Nagets niyo ba? Ibang matalino lang yung joke na yan eh. Dati acceptable yung joke na yun. Tawa ako ng tawa na. Bobo talaga, bobo. Tapos sabi nila, how can you make Erap laugh on a Friday? Tell him a joke on a Monday. Diba? Yung mga matatanda lang tumatawa. Kasi kaedad ko kayo eh. Yung mga Gen Z ngayon, hindi nila maintindihan yan. Talagang, bakit gano'n? Natatawa na kayo mababaw lang kami dati. Hindi kami sintikas ang puso nyo ngayon. Diba? Kami dati, sobrang isa lang, tawa na kami, ang bababaw namin eh. Ngayon kaya, that's funny. I can just look at you and laugh at you. Wala akong problema. Tignan kita, nakakatawa. Grabe. Bakit? Napakababaw lang namin. And si Erap, pinalabas niya yung mga jokes na yan. May isa pang joke, yung President Erap, you can only eat animals na lumalangoy, ha? Hindi ka na pwede kumain ng mga animals na naglalakad. Tinuruan ni Erap lumangoy yung lechon. So parang ganon. Di ba? Nakakatawa yun talaga. Ngayon, nakakatawa yan. Ayun, nanalo siyang presidente that time. Pinasikat niya kasi lahat. Ngayon, sumisikat ulit. Kaya minsan, dahan-dahan rin kayo sa pinopost ninyo, sumisikat sila. Mga sinishare ninyo. Alalahanin ninyo sana, very, very passionate kayo on what you don't like, pero hindi ko man lang makita na shinare mo tuntok na to sa feast.
Parang ganon. Wala lang naman. Hindi ko sinasabi masama loob ko Yung parang you're very known for what you don't like. You're not known for what you like. So, something like that. Just try to like, what? Ano ka ba talaga? May daming corruption dyan. Hindi pa nga tapos ang Pharmaly. Hindi pa tapos ang PhilHealth. Hindi pa tapos ang face shield. Alam niyo ba, napakalaki ng scam ng face shield na yan? Di ba? Pastillas. Yung may bullet pa. Dati may bullet sa sa NAIA. Pag nahuli kang may bullet, magbabayad ka. Sino ba naglagay ng bullet na yun? Sila rin. Di ba? Tapos may overpriced na parking somewhere dyan. Talagang corruption. Then, when political people, again, not every politician is bad. May mga kaibigan ako na nakikinig ngayon, hindi ikaw yan, be. There are some politicians that steal money from people, and that is building the Tower of Babel today. Kaya minsan, pag may nakikita kayong politician, kunyari, dahan. Sa mall, kunyari lang. Ako marami ako nakikita sa mall. Minsan lalapitan ko sila. Sabihin ko sa kanila, "Sir, give me my money." Di ba? Sorry, yung mga natawa. So, kumonekta na ako sa mga bata ngayon. Di ba? Yan yung, like, Gen Z today, I'm not beta like you. Like, most of you are beta. You know what beta is? Diba? Nawala ko ulit yung mga matatanda dito. Ang hirap kaya mag-talk dito, hindi nyo alam. Alam nyo ba yung skibidi? Diba? Takang-taka, may skibidi na yan. Pag sinabi mong bet, alam niyo yung bet? Sige, anong bet? Tama, hindi nyo alam. Iba ang bet nila na ngayon. Iba ang bet natin dati. Dati bet mo ko. Ngayon hindi. Ang bet is, okay. What? Diba? Yung mga matatanda dito may natututunan. Thank you, Lord. Diba? Don't be salty, Naks. I want your 1,000% aura. Minsan, may mga words na ginagamit ngayon. Takang-taka talaga. Ano yung phantom? Ano yung phantom? Yan. Phantom tax na yan. Ano yan? Ang gugulo. Ang dami ngayon. Na you're trying your very best to communicate a certain message of love. But ang dami-dami way to say it. Then we were studying in moral theology. There is a structure already of sin. Kaya napakahirap eh. May structure na ginagawa. 40 years, the structure of corruption was built. How do you destroy this tower that they've built? It's not destroying this tower. It's building a new tower of grace. Kaya pagdasal natin talaga, may pag-asa ang Pilipinas. Amen. Pakitingnan ng katabi, may pag-asa ba siya? Amen. May mga na-built yung family mo na hindi mo gusto. Kaysa awayin mo sila sa mga ayaw mo, you built your own. Sige lang. Kaya po ako, hindi po ako nagbibigay ng advice sa mga kunyari, Brother John, hirap na ako sa anak ko, anong gagawin ko? Alam mo sinasabi ko sa kanya, ako rin. Oo, ako din. Pares tayo, tara, pray na lang tayo, paano natin gagawin to? Kasi minsan magaling mag-advise eh. Pero hirap mong gawin sa sarili mong buhay. So hindi ko, so, parang ganon. So, ipipray na lang ako. So that's government. In families, ito na. Let's go deeper na. Ito, seryoso na ako. Nag-warm up lang ako kanina. Some don't have a family-first paradigm. They have a family-only paradigm, which is evil. Kaya minsan, ang sinasabi, as long as my family is fed, as long as I'm happy, they go to the best school, diba? Parang okay na dapat. No. I want to show you a statistic that we researched. Sabi dito, 95 kids die from malnutrition in the Philippines every day. Dabi, no? 95 kids die every day. Di po sa amin galing ang statistic na yan. Hanapin nyo sa Google. And 13% of Filipino children suffer from malnutrition. Pakitignan ng katabi, hindi siya yun. Di ba? But there's a lot happening. That's why, alam nyo, ang feast, at least for Salcedo, we support parishes. May mga parish priest po mag-message sa atin. Kahit wala tayong masyadong budget,
Pag nag-ask sila, oh, Brother John, we have a feeding program. Sige po, Father, magkano po kailangan ninyo? We send them. Mas talo ng pandemic. Kasi nga, this is our little way. We can just give what we have. Ano yung meron tayo? Sige, i-share natin. Ano yung meron tayo? O sige, i-share natin. Kung wala na tayong ma-share, hihingi na ako, tatawag na ako sa mga kaibigan ko, pre, wala nang pera. Sige lang, let's share what we have. God calls us to love more than just our own families. That is the calling. So how do we heal this Babylonian thinking? May answer po ako dyan. Ito lang po yan. God's family of families, which is the church. Ito po ang sagot ni Lord sa Babylon. Now, we belong to a spiritual family. Pakisabi nga po, spiritual family. Yung katabi mo, pakitignan, ang daming problema sa buhay niyan. Minsan, gusto niya mag-resign. Minsan, ayaw niya mag-resign. May problema sa boyfriend. Walang problema sa boyfriend. Walang boyfriend. Walang girlfriend. May problema sa teammates niya. May problema sa boss niya. May problema left and right. May pera. May walang pera dito. So, naghihintay ng sweldo. Maraming sweldo. Iba ka na sitwasyon. Wala po kaming tracker dyan kanina na pagpasok mo, 10 kasalanan this week. Hindi pwede. Di ba? Wala naman. Wala naman, si Kuya Ruvin, wala naman siyang, nakagawa ka ng 10 cents this week, ha? So, isang scoop ka lang ng sopas today. Wala. Pakaiba sa inyo, walang sopas today. Tapos, all of us are here, broken, but we all pray na, Lord, alam mo yung pinagdadaanan ko. Bigat-bigat ng Panginoon. Sige na nga. Wala naman akong magagawa sa problema ko ngayon eh. I worship you first. Ang weird kaya mag-worship kung may dinadala kang problema. Di ba dapat okay lahat bago ka mag-worship? Makaka-thank ka kay Lord pag sinagot ni Lord ang dasal mo. But the true test of worship is when the Lord is not answering your prayer. And guess what? Ito lang po ang aking hope. If the Lord is not answering your prayer, He is preparing a better one. He is preparing a better prayer for you. Sometimes you're thinking so little. Sometimes you're scared to go out of your comfort zone. Sometimes you're doubting yourself. Allow the Lord to bless you today. And let this spiritual family remind you na yung katabi mo may pinagdadaanan din pero nag-worship yan kay Lord. Ikaw, magkano utang mo? 1 million. Yung katabi mo, 10 million. Ikaw ba yun? Lord. Yan naman ang community. Di ba? Lahat nasasaktan, lahat may pinagdadaanan, pero nag-worship pa rin kay Lord. Amen? Ang pinaka-best example dito, actually si Jesus, ito, siya. Yan. Alam niyo yung mga yan, nakakatawa. Pag tinignan mo yung mga yan, isa dyan, di ko alam kung sino sa picture na yan, si Matthew. Pakisabi nga Matthew. Anong trabaho ni Matthew? Alam niyo ba ang trabaho ni Matthew? Tax collector. Ano ang tax collector sa 2024? BIR. Doon siya nagtatrabaho. Diyan sa Export Bank. Diyan siya, may pwesto siya dyan. Di ba? Talagang pupunta ka dyan. May letter ka marireceive. Magbayad ka na ng tax mo, pupunta ka doon. Tapos talaga naman, ganun siya. But again, during that time, alam ko hindi applicable ngayon yan eh. But during that time, yung BAR nila during that time, very corrupt. Hindi applicable yan ngayon, di ba? Kasi napakalinis ang BAR natin today. Talagang wala silang problema. Tapos, and even Matthew, galit lahat sa kanya kasi pati siya na Jew, kinakaltasan din niya yung kapwa niya Jew for a government na pinaglilingkuran niya. Diba dapat kampi tayo dito? Hindi. Pati siya, kinukubrahan niya itong mga to. Matthew was a disciple. Ito yung isa. Isa sa mga yan. Si Simon of Zealot. Si Simon of Zealot, aktivista. Pumapatay ng tax collector during that time.
Yun ang zilot. May grupo sila. Ano yung grupo na yan ngayon? Hindi ko rin, basta parang riding in tandem, yung mga yan. Na talagang papatayin nila. Talagang, ganun ka, korap ka, papatayin ka niya. Because that is their calling, the zealots. Imaginein mo to. Just be real for a while. Jesus is here. He has a government official here. And he has an activist here. Tingnan mo kung magtinginan yung dalawang yan. Siguro si Simon of Zealot, meron niyang kutsilyo somewhere. Naglalakad si Matthew sa likod niya. Pwede niyang anytime yan eh. Ganon kalupit yun. Pero pinagbati sila ni Lord. Si Simon Peter, si Simon of Zealot yung kanina. Si Simon Peter ang pinaka-epal sa lahat. Grabe si Simon Peter, Lord, susundan kita kahit saan. Nung hinuhuli na si Lord, Lord, di ko siya kilala. Sino yan? Who you? Pero minahal pa rin siya ni Lord. May dalawa siyang disciples doon, magkapatid, si James at saka si John, pinakamainit ng ulo sa lahat. Lahat nilang inaaway nila. Kala nyo napakabait ni John, na talagang for God to love the world. Hindi, matikas pong ulo ni John. Lahat ng John nakilala nyo, matikas ang ulo. Tapos James, lahat din ng James nakilala niya. Talagang gano'n, nag-aaway, inaaway sila. May isang beses, may binastos si Lord, isang preaching niya, binastos si Lord. Sabi ng dalawa, Lord, pakikidatan nga yung mga yon. Please command the heavens to strike a lightning to them. Grabe. Pakitingnan ng katabi. Mukha bang siya yun, o mainit ang ulo niya parate? This next verse is from Mark 3. This was the time that he called his disciples. Hindi ko na po babasahin lahat. Pero ito po yun. Yan. So, this was the list from 16 to 19. Ito yung 12. Si Simon, Peter, James, Zebedee, brother John, yung dalawang mainit ng ulo. Tapos si Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James. So today, yung Simon of Zealot, yan yung aktivista. Tapos isa pa, sorry, special mention, si Judas. Alam niyo sinong tax collector? Sinong treasurer ng grupo? Si Judas. Kalahin mo yun. Pagkakatiwalain mo ba yung pangalan parang Judas na? Diba? Pero siya ang siya ang keeper. Pag kunyari may love offering sila, siya ang nangongolekta ng love offering. Siya nagbabudget ng food nila. May kinukubra din yan. Tao eh. Grabe talaga. But I want you to focus not on 16 to 19. I want you to focus on 13. Jesus, again, next slide, went up on the mountainside and he called to him those he wanted. The Lord knows the issues of Simon. I think he knows that someday he will disown me. Someday he will deny me. Alam ni Lord na mainitin ang ulo ni James and saka ni John. Alam niya na si Matthew government. Alam niya na si Simon ay mamamatay tao. Alam niya si Judas magnanakaw. Alam niya lahat yan. But he called him those he wanted. Alam niyo, ito pinakagusto ko sa lahat about this verse. That even before he calls John Silan to preach in Salcedo, he wants me first. Before he sent out Simon, John, James, before he even sent them out to the world, they were wanted first. Kaya sila matapang. Kaya sila nakakatrabaho. Kasi alam nila na gustong-gusto sila ng Diyos.
Gusto mo ba yung mga teammate mo kung may benta lang sila? Gusto mo ba yung boss mo kung matino lang siya? Gusto mo ba yung kapamilya mo sa bahay kung sumusunod lang siya sa'yo? No. He wants you. Pakisabi nga sa katabi, Jesus wants you. He wants you. He wants you. Jesus is teaching us how to live with other images of God, whether we like them or not. Alam nyo, I have the privilege for many years now to go to Indonesia and preach God's word there. Nakapunta na po ako ng Jakarta. I'll go to Surabaya this year, another part of Indonesia. But one of my favorites that I go, sorry baka naririnig, ng ibang Indonesians. Favorite ko lahat. But one of the more special places I go there is Bandung. Bandung is like a Tagaytay. From Manila to Tagaytay, so Jakarta to Bandung. In Bandung, every 5 minutes, there's a mosque. So magdadrive ka. After 5 minutes, may mosque na naman. After may mosque na naman. At yung mga mosque na yun, ang iingay. May loudspeaker sila sa labas. Tapos, talagang gano'n. Hindi ko alam kung ano dinadasal, pero talagang ang lalakas. So, talagang every now and then, talagang naririnig mo nagdadasal yung mga Muslim. Sabi ko, grabe itong mga to. Grabe sila magdasal. Tapos syempre yung mga Katolika doon, sabi ko, oh, look at another mosque, another mosque. Why is their speaker so loud? Tapos syempre yung mga Katoliko doon, binibiro ko sa, oh, yeah, because their God is deaf. Yeah, that's why they have speakers. So ganun sila maglokohan. And then you know what? In theology, we study this. Muslim ka man, o Katoliko, or born-again Christian, INC, or Kingdom of Jesus. Lahat yan, anak ng Diyos. Yung mga taong kinakagalitan mo, anak din sila ng Diyos. Pakitingnan ng katabi, saan ba nanggaling yan? Sa unggoy o sa Diyos? Di ba sa Diyos naman? Lahat yan, anak ng Diyos. So sana next time, alam nyo dati may kinaiinisan talaga akong tao. Talaga, alam niyo, may kaibigan akong ganun eh. Yung wala namang ginagawa sa akin, naiinis lang ako sa kanya. May ganun ba kayong tao? Ako lang masama dito. Yung, kunyari, may kaibigan ako, wala naman siya ginagawa, lumalapit lang siya sa akin. Pero alam niyo yung grabe yung gel na ginagamit niya sa buhok niya. Yung inubos niya yung buong gel, nakalagay, tapos medyo fit siya. Siyempre ako, alam niyo yun, hindi naman ganun ka-fit. So pag fit, alam mo yung mga kakilala yung fit, tapos ang small pa yung polo dahil fit siya. Ako napakalaki ko na, 3XL pa ako. Tapos nakikita ko siya, tapos bitin mala John Lloyd yung mga pormahan na walang medyas, tapos naka-leather shoes. Tapos, alam mo yung porma, naka-tuck-in. Wala siyang ginagawa sa akin, lumalapit pa lang siya sa akin, sabi ko sa kanya, yabang mo. Yabang mo. Then I was telling my friend, tignan mo, ang yabang mo. Then my friend told me, sabi niya, Jan, wala naman siyang ginagawa, naglalakad lang papunta dito. Di pare, tignan mo yung buhok. Pare, tignan mo yung small size na polo. Tignan mo, Brad. Walang medyas, yabang mo. And then my friend told me that I will never forget. Sabi niya, Jan, okay, sabihin natin na mayabang siya. Sabihin lang natin na sobrang yabang niya. Bakit ka ba galit sa mga mayayabang? Bad trip to, ha? Galit ako sa mga mayayabang. Bakit palagay niya? Mayabang din kasi ako. Ang mayabang, galit sa kapwa mayabang. Ang tamad, hello? Bakit ka galit sa office mate mong tamad?
Kasi hindi ka makarelax, di ba? Ang tamad, galit sa kapwa tamad. Ang chismosa, galit sa kapwa chismosa. Kung sino yung kinaiinisan mo, guess what? Yan yung reflection ng weakness mo. That's why pag nakita mo yung pinakaayaw mong tao, magpasalamat ka kay Lord. Sana buhayin pa yan ng matagal. Para makita ko anong mali sa'yo. Pakitaas ang kanang kamay, please. Sige na, please. Pakitaas ang kanang kamay. Pakisabi sa kanya, patawarin mo na. Go, tapikin mo yun na. Tapos, taas mo yung kaliwang kamay. Pakisabi sa kanya, pinapatawad na kita. Diba? Anong issue mo? I'll end with this. I'll land this message. Kailangan ko na si Kukoy. Thank you, Kukoy. With one of the most beautiful parables of all time, the Good Samaritan. Pakisabi nga, the Good Samaritan. Pag narinig mo ang Good Samaritan, medyo parang, ang Samaritan kasi, feeling mo lahat good. Diba? Kasi nakakabit yung Good Samaritan. But just a little context. The Jews during that time hated Samaritans so much and vice versa. May political issues sila, racial issues, lahat yan. For example, the Jews will go from point A to point B. Kunwari lang, they will go from point A to point B. Ang problema nila, this is a Samaritan town. Alam niyo ang gagawin nila? They will not go straight to the Samaritan town. They will go to the side. They will go here. Just to get to their destination. They will avoid the Samaritan place. They don't really, really like this place. Ayaw nila. Parang ang konteksto nito yung parang Christian and terrorist. Ganong kabigat yung issue nitong dalawang to. Now, why did Jesus share about the Good Samaritan? Bakit ba niya kwento ito? Ito yung sabi niya. Luke 10. And behold, a lawyer came forward to test Jesus by asking, Teacher, what must I do to gain eternal life? Then Jesus said to him, alam mo si Jesus magaling na coach. Pag may tanong sa kanya, hindi niya sinasagot, pinabalik niya yung tanong. What is the written in the law? How do you read it, di ba? Lawyer ka eh. Ginamit niya yung lawyer. So what is written in the law? Diba? Expert ka ng law. How do you read it? He answered, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and you love your neighbor as yourself. Jesus then said to him, alam mo naman pala, you've answered correctly. Do this, and you will live. Hindi na kontento yung lawyer. Sabi niya, but because the man wished to justify himself, he asked, and who is my neighbor? Remember that question, ha? Who is my neighbor? Ganon. Sabi nila, okay. Kasi nga naman, if you love your neighbor as yourself, neighbor ko, kapwa Jew, dapat siya mahalin ko. So yung mga Samaritans, hindi ko naman sila neighbor eh. Dapat patayin niya mga yan. Who is my neighbor? Then that's why Jesus said this parable. Replied with a story. Sabi niya, a Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. So may taong halos patay na dyan. Kung may time lang ako, ipapademo ko kay Kuko ito. Mayari pa. Diba? Nakahalatay ka dyan. By chance, a priest, mag-isip na lang kayo sinong pari na iisip ninyo, or feast builder, came along and he saw the man lying there. He crossed the other side of the road. Siguro habang tinitingnan yung priest, kawawa naman to. Pagdadasal na lang kita, ha? And walked in the other side and passed him by. Next, a temple assistant walked over and looked at him lying there, but he also passed on the other side. Then, grabe, no? Hindi lang, may definition pa. May ginamit pang word, a despised.
Samaritan came along. And when he saw the man, he felt compassion for him. Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. And he put the man on his own donkey and took him to an inn, where he took care of him. Then the next day he handed the innkeeper 2 solid coins, telling him, take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I am here. And now the grand question is this. Now, which of these 3 would you say was a neighbor to the man who was attacked by the bandits? Jesus asked. The man replied, the one who showed mercy to him. Then Jesus said, now, go and do the same. Alam niyo, sana ang isang wish ko lang naman, pag binabasa ko si Lord, maging kasing galing akong storyteller ni Lord. No? Napakagaling na storyteller ni Jesus. May tanong sa kanya, binigyan niya ng kwento. Ang galing niya magkwento. Na parang grabe yung, anong tawag doon? Epic, ano yun? Ano ba tawag niyo dito? Plot twist! Grabe yung plot twist niya sa dulo. Talagang, ito yung, sino yung neighbor? Who is my neighbor, Lord? Ito. Palagay mo, sino? Binalik niya. Boom! Talaga, sino nga ba yung neighbor ko? The story started by asking, who is my neighbor? And then Jesus ended by inviting him. You're asking the wrong question, who is my neighbor? The right approach is be the good neighbor. Who is my neighbor? Sino magmamahal sa akin? Sino? Maling tanong. Are you good? Can you be that good friend to your friend? Can you be the good person in the family? Hindi ikaw pa magsasawsaw ng mga galit nila. Can you be the good friend in your business? Can you be that good person? That's why ang hirap. Bakit, Lord? Ako na lang, kailangan maging mabait na lang. Bakit ako? Kasi ikaw yung nag-feast. Ikaw office mate mo nag-feast, siya na lang. Hindi ikaw eh. Ikaw nakakarinig nito eh. Lord, nag-away kami mag-asawa. Ano ba to? Are you the good husband? Are you the good wife? Naku, hirap nito. I'm not telling maging all loving ka na lang. Of course, you have to put boundaries. But God is asking us to let go of our anger and our need to get even with the people who've hurt us. This is the only way to build God's family of families. Minsan, masarap na lang bawian yung mga nakasakit sa'yo. Minsan, masarap na lang i-bash sila sa internet. My gosh, my wife right now, may nagbabash sa kanya na isang photographer na group. Gusto ko i-bash pabalik eh. Seryoso ako ah. My wife is right now, umiiyak sa akin kanina kasi may photographer ngayon na naiinis sa kanya. Gusto ko, anong pangalan? Alam ko yung pangalan eh. Gusto ko yung mamaya pagkatapos ng talk na to, ipopost ko, wag niyong kunin ta. Siyempre, iniisip ko, ano lang yan kayo? Minamahal ko yan, sinasaktan niya yung mahal ko. Bawiin ko kayo. Talagang yung nararamdaman ko naiinis talaga ako. Sabi ko, Lord, I will be the good neighbor. Sasabihin ko lang na may photographer na galing, hindi ko sasabihin kung sino. Are you being a good and loving neighbor? That is the question the Lord is asking you right now. Because Jesus is our good Samaritan. Siya yung pumunta dun sa ginajudge na girl dun sa well na merong 5 husbands. Itong babae niya, may 5 husbands. Everybody was judging her. But Jesus just nakipagkwentuhan, nakipagtsikahan. Jesus just loves her.
Jesus is teaching us how to live with the other images of God, whether we like them or not. Amen? Can we all stand, please? I had a chance to, many years ago, before pandemic po ito, I had a chance to be invited by Cardinal Tagle to present. No? Kami ni Angela. We went to parishes, and then we organized youth gatherings. And then the theme of the Cardinal was just for the youth to ask questions. Yun lang. So late pa ni Mateo that time, di ba? Cute pa siya. Cute naman siya. Yan. And then, the brother here represented the single people. The sister here represented the youth. We represented the married couples. And of course, Cardinal was there to facilitate the question and answer. And my gosh, we've heard the worst of worst questions from the youth. Grabe ang mga tanong ng mga kabataan. Ang daming tanong about sex. Paano daw pipigilan ng sex? Ang tanong nila si Cardinal. Si Cardinal, sabi ni Cardinal, bakit ba ako tinatanong ninyo? Gano'n si Cardinal, gano'n lang siya magsalita, tatawa siya. Basta, talagang ang ganda ng tanungan. About tanong sa sex, about tanong sa mga magulang nila, tanong about life. Ano mga tanong doon? Ang tanong sa akin, alam niyo yung tanong sa akin? Sir, doon sa, may balbas. Kasi nga, ang tanong sa akin ito, Sir, paano mo natanggap yung asawa mo? Pangalan mo, ma'am? Angela. O si Angela, paano mo siya natanggap? Paano mo natanggap na hindi ikaw ang nauna sa kanya? Grabing tanong yun. Of course, they were referring to sex. Hindi ako nauna kasi nga, she was a single mom. Ako parang, sabi ko, paano nga ba? sabi ko doon sa nagtanong, alam niyo, nung nakilala ko si Angela, she was a single mom. Single. She was a single mom. Single, meaning available siya. Iba pag married mom. Pag married mom, hindi pwede. She was single. So I asked her, can I court you? I was serious. At ang ligaw ko, sa bahay. Kaya mo ba yun, bro, sa bahay? Kasi minsan, di ba, ang ligaw hanggang kanto lang. Sige, diyan ka na, baka makita tayo eh. Ako, ang ligaw ko, bahay. Bakit? Seryoso ako eh. I don't care if I'm not her first. I want to be her last. Grabe. Mas malakas dyan yung palakpak nila. Grabe. Siyempre, kilig na kilig yung mga ating. Kasi yung dalawang single doon, kilig. Sabi ko, ba't hindi na lang kayo kasi? Ginagano ko sila. And then, the question of all questions was Cardinal. There was a question asked to Cardinal. Sabi kay Cardinal, Cardinal! Ano pong mangyayari sa mga tao na nasa impyerno? Makakapunta pa po silang langit? Grabe, no? Anong mangyayari sa mga taong nasa impyerno? Siyempre, curious din ako. So nakinig ako kay Cardinal. Sabi ko, ano kaya ako? Anong sagot kaya nitong Cardinal na to? You know what Cardinal said? Ganun siya. Listen. Iho, may problema ako sa tanong mo. Because you assume that there are people in hell.
the God that I love and the God that I serve will do everything He can to save His children. Grabe yun. May problema ako sa tanong mo kasi with the premise na may tao doon. Naniniwala ako, walang tao doon. Because the God that I love and serve will do everything He can to save His children. Lahat anak niya. Sabi ko, kaya ka kardinal eh. Kung sa akin tinanong yun, ano mangyayari? Burn! Burn! Masunog ka! Deserve mo yan! That's me. I mean, I'm the most judgmental person you'll ever meet. Siya? No. The God that I love and serve says we are all under one roof. Lahat mahal niya. He will look for the He will leave the 99 and look for the one that is lost. And some of us will think, grabe naman yon, iniwan niya yung 99. No. You're missing the point. You are that one that's lost. I am that one that is lost. And He's telling you He's willing to leave everything for you, for me. I know it's difficult right now. I know you're crying right now. But He is here searching for you, loving for you, embracing you, telling you, but one day, please go home with me. Love me. Forgive that person. Let go of your hurt. I love you and my love is enough. My love will fulfill you. My love will heal you. My love will be there for you. I am here. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. Kaya bukas, labang ka ulit. Kasi hindi ka iniwan eh. Labang ka ulit. Kasi mahal na mahal ka niya. The question is, will you make room for Him? That's up to you now. Ikaw na taya. Will you make room for Him? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. For those who are willing to make room for the Lord, can you just open your palms like this? Please be comfortable in opening your palms as if you're receiving grace from Him, receiving love from Him. Oh Lord, we make room for You tonight. Move in our hearts, move in our lives, move in our families, move in our relationships, move. This is our prayer.